Shalom at magandang araw po sa bawat isa sa atin. At once again, we will continue yung ating series, the Salvation Series, Lesson 12. Ang topic po natin ngayon is the water baptism. Ito, marami pong mga tanong dito, ano po ba talaga ang kahalagaan ng water baptism? What is water baptism? Isa po sa talata na sinabi ng Bible dito sa Matthew chapter 28. Verse 19, sabi niya, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I am with you always to the very end of this age." Sabi niya rito. So, isa po sa mandato ng Panginoon ang baptism. Kasama po yan ng go and make disciples and baptizing them. No? So ito, napakahalaga po ito, na oftentimes naririnig po natin, no, ano po yung meaning niya sa Grego? Ano po yung meaning talaga ng water baptism? Is, in the Greek word, is to immerse. Yan, sabi niya, to immerse. Ilubog talaga sa tubig. Yun po yung immersion sa English, no? So sa Hebrew, sa Greek po, baptizo, sabi po niya. So, water baptism means to immersion in water. So, yun po yung gusto sabihin nito. Bakit? What is the significance of water baptism to our Christian walk? Sabi po ng Romans chapter 6, verse 3 to 4, "Or don't you know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Meron palang significance ito. Ang water baptism is nakikiisa tayo sa kamatayan ni Kristo. Nang siya po ay namatay, no, siya po ay inilibing. So, at siya after 3 days, siya po ay na-resurrect. Yun po. Kaya nga po, para maging kaisa po tayo, ginagawa natin yon in physical form. So tayo po, hindi naman tayo mamamatay physically, kundi lulubog tayo sa tubig. No, kapag nanampalataya tayo, tinanggap natin si Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas, nagdesisyon tayo na mag-immerse in water. It's a symbol of death, kamatayan ng ating dati nating pagkatao, yung dati nating buhay, yung paglabag natin, yung kasalanan natin, at pag-ahon natin, ay susunod tayo sa Panginoon. Pag-raise. That's why Jesus Christ, after 3 days, He rose again. So, yun po yun. That's why baptism means to immerse, yung pong paglubog as in union with Christ. Then, nang na-resurrection ni Jesus Christ, dun po yung nagkaroon tayo ng resurrected life. Yung buhay natin ngayon ay susunod na sa Panginoon. Sabi po ng Bible in Colossians chapter 2, verse 12 to 13, "Having been buried with Him in baptism," o sa pamamagitan ng baptism, "and raised with Him through your faith in the power of God, who raised Him from the dead when you were dead in your sins and in the circumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all of our sins." Pinatawad niya po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan. So, tayo po yon, rini-require po tayo ng magpabautismo kapag naintindihan na po natin. So, sabi niya po, should babies be baptized? Ito po yung isang tanong, no? Yung mga bata ba, bagong silang mga bata, kailangan po bang mabaptismo? Hindi po, kasi water baptism is only for those who already understand what it means. Kapag naintindihan mo na kung bakit ka nagka-bautismo, naintindihan mo yung kasalanan at yung kapatawaran, kakaroon ka ng understanding sa pakikipag-union with Christ, doon ka lang pwedeng mabaptismo. Hindi binabautismo yung baby. Manapay, dinededicate yan. Na si Jesus Christ po, in Luke chapter 2, kikita po natin, after 8 days, dinedicate po siya, dinala po siya sa simbahan, hinihandog. So, kailangan yon, hinihandog po siya, hindi siya binautismuhan. So, yun ang sinusunod natin, kung ano po yung
sinasabi ng Biblia. So, ang bautismo, dun sa may sapat na gulang, nakakaintindi ng masama, mabuti, alam niya yung kalalagayan niya. Di ba? So, lahat tayo na may sapat na ng isip, na alam natin na tayo nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, so, kailangan mabautismuhan. Kasunod ng ating pananampalataya. What are the requirements for water baptism? Ano ba yung requirements nito? Una po, kung makikita niyo po yung mga talata, importante makita natin to. Sabi niya, ang unang-unang requirement is repentance. Kasi sabi ng Bible, Peter replied, Acts 2:38, repent and be baptized. O repentance comes first after baptism. So kapag nagsisi ka, no, ng kasalanan mo, yun po yun. Sabi niya, every one of you in the name of Jesus Christ is for the forgiveness of your sin and you will receive the gift of the Holy Spirit. So una, repentance. Pangalawa po, faith in Christ. So sabi niya ang Bible sa Mark chapter 16, verse 16, whoever believes and baptized will be saved. So yan, kung sino mang naniniwala, accompany with, no, sabi niya sila'y magpabautismo. So, kapag may faith ka kay Jesus Christ, then you are required to be baptized. Yan. So sabi niya, but whoever does not believe will be condemned. So, dito, yun po, no, importante yung faith in Christ. Pangatlo po, yung commitment to Christ. So, of course, no, nanampalataya ka kay Jesus Christ, ngayon, ikinukumit mo na yung buhay mo. Kasama mo yan sa pagsunod sa mga pinag-uutos niya. Ano yung vision niya, yun ang vision mo. Yung mission niya, yun din ang mission mo. Sabi po ng Bible, ulitin po natin ang Matthew 28, verse 19. Kapatid, sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, commitment. Nakikikommit ka kay Lord na tutuloy, susunod ka, maglilingkod ka. Lahat ng mga susunod kay Lord, ikinukumit dahil sa sarili nila. Hindi mo lang dahil ginawa yan, dahil nagpabautismo ka, parang ginawa mo lang. Hindi. Kalakip nun na nagkukumit ka, na susunod na sa ating Panginoon. So, isa pang tanong, importante ito, can water baptism save us? Ang water baptism ba ay nagliligtas? Hindi po. So, ang kaligtasan ay yung pananampalataya nyo kay Jesus Christ. So, sabi niya, salvation can only be achieved through our faith in Jesus Christ. Sa Acts 16, verse 31. Salvation is God's gift and it cannot be obtained through good works such as water baptism. Para kasi pag nagpabautismo kayo, inisip mo, ligtas ka na. Hindi po. Requirements lang po yan o kinukuman lang tayo. No, bilang mga mananampalataya na sumunod. Hindi nangangahulugan na hindi ka na nabaptize, hindi ka rin ligtas. Hindi po. So, ang kaligtasan dun sa pananampalataya mo kay Hesus Kristo. Kamukha po nung mga naipako sa krus, yung pong isa, na sabi niya, Jesus, remember me when you were already in paradise. Sabi niya, I will be with you. Sabi niya, in paradise. So, sasama kita sa paraiso, sabi ng Bible. So, doon po, maliwanag na sinabi, hindi naman po nagpabaptize yung makasalanan, kundi sasama po sa paraiso, maliligtas siya. So, water baptism cannot be saved. It is the fruit or result of our salvation. Ito'y bunga ng ating kaligtasan. So, ano po yung dahilan bakit kailangan nating magpabautismo? There are 3 reasons to answer this question. Number 1 is obedience, to obey God's command. So, susunod ka. So, kaya ka nagpabautismo kasi sumunod ka. Sa let it do so, sabi niya. Si Jesus Christ nga, nagpabautismo. Ikaw pa kaya? So, kaya nga sabi niya kay John the Baptist, wala man akong karapatan kahit na kalagaan ng iyong sandalyas. Pero dapat mong gawin na bautismuhan mo ako. Dapat matupad ang sinasabi ng kautusan. Tinutupad natin ang righteousness, yung pagsunod sa kautusan. Pangalawa, yung to show your faith, to show our faith.
So kapag ikaw ay may pananampalataya, susunod ka, magpapabautismo ka. Amen? Nagsisilyado sa iyong pananampalataya. So it is a decision and a obedience to the commandment of God. Papakita mo, kasi nga gagawin nito, public declaration. Papakita sa mga tao na ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Amen? Hindi ito parang nakatago. So it's a public declaration. So pangatlo po, yung to fully follow Christ, yung talagang pagsunod kay Kristo. Jesus Christ was baptized by John the Baptist in obedience to all the Father as commanded of Him. Yung pong pagsunod, no? Yung pong pagsunod sa lahat ng pinagagawa ng Panginoon. So, ang tanong po, kanino to? Sa anong pangalan tayo magpabautismo? So, sabi niya, Jesus Christ commanded us to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Makikita ninyo sa verse 19 uli. Sabi po ng Matthew 28, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ayan, sa Kanya. So, kailan tayo dapat magbapautismo? Kailan? When we have already understood what it means. Kapag natindihan na natin na ang tinanggap natin ay talagang sinusurrender natin, no? Yung pong willing na tayo, nakalimutan yung luma nating pagkatao at susunod na tayo sa Panginoon. When we willing to bury our old self and live a new life in Jesus Christ, we are ready for this baptism. Yan. Kaya nga po, sa church, no, yun po yung ginagawa natin. Kapag sila'y magdi-decide na natatalikuran ng kasalanan at susunod na sa ating Panginoon bilang nilang tagapagligtas at Panginoon. Amen? So, yun po yun. That's why, yun po yung kailangan pagtuunan natin ng baptismo. Ang baptismo, no, ay inuutos ni Lord na dapat nating gawin at sundin. Na maganda pa po rito pag nagpapabaptize tayo, merong tendency, just like what happened to Jesus Christ, no? Sabi ng Bible, nang magbautismo si Jesus, bumuka yung langit at merong nagsalita, nagko-confirm, this is my Son in whom I am well pleased. And then bumaba ang presence ni Lord, formed like a dove kay Jesus Christ. I believe ito po yung nangyayari kapag sumunod tayo. The heaven will open and yung confirmation, this is my Son. Mararamdaman mo within your heart na ikaw ay anak ng Diyos. And then, yung infilling, mararanasan mo, kapatid. That's why, maganda po yung spiritual experience. Amen? So, lahat po tayo. Kaya nga po, ini-encourage ko kayo, kapatid, na sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya, God bless you. At, pagpalain po kayo ng Panginoon. Next time, ako po ay magtuturo about the foundation. Tuturo ko po kung ano manalangin, paano manalangin, lahat ng mga pundasyon. Sige, God bless you po at pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you sa araw na ito. Muli, Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalain mo ng aking mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Nawa, Lord, mabuksan ng kanilang isip, maintindihan nilang kahalagan ng pagsunod sa utos mo, Panginoon. Muli, ang papuri, parangal sa iyo lamang. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. God bless you.